Pag-usapan pa natin ang bagong pamunuan sa PCO kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, una muna, nabigyan na ba ng linaw ang pagbitiw sa pwesto ni Secretary Cesar Chavez? Bakit nga ba siya talaga nagbitiw? Yes, Paps, kung makikita mo kanina, mismong si former Secretary Chavez yung nagpakilala kay bagong Secretary J. Ruiz. Ang kanina in-explain niya na hindi naman daw biglaan yung naging desisyon niya. August pa daw na nagpaalam siya kay Pangulong Bongbong Marcos na gusto na nga niyang iwanan itong PCO. And may plano naman daw itong si Secretary Chavez pero hindi niya dinisclose sa amin kung saan siya pupunta after this. Kasi, Paps, kung saan man daw yung susunod na ahensya kung saan siya manunungkulan, may kalayaan pa rin naman daw siya. Pero kahit na nagbitiw sa pwesto, ulit-ulit naman na binigyan din ni Secretary or ni former Secretary Chavez na nakasuporta pa rin siya sa administrasyon. At kung meron daw mga pumapasok sa isip niya ng mga ideas or ibang mga statement, ibinabato at sasabihin pa rin daw niya yun. Sumagot ang palasyo, Julie, sa aligasyon tungkol sa impeachment. May nagbago ba sa posisyon ng Pangulo tungkol dito? Paps, malinaw pa rin naman daw yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya manghihimasok sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi kanina ni Undersecretary Claire Castro, ipinauubaya pa rin ng Pangulo sa Kamara at hindi niya pakikialaman kung ano man yung desisyon ng Kamara. Wala din daw move na gagawin ng Pangulo tungkol dito. Julie, mabigat ang mga binitawang salita ng palasyo na tawaging one-man fake news factory si dating Pangulong Duterte. Ano ba ang plano ng palasyo laban sa kanya? Kanina nga isa yan sa mga sinagot ni Undersecretary Castro. Tinanong natin, kasi ang sabi nila, sineseryoso daw nila yung mga sinasabi, alegasyon, biro man o hindi, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanong namin siya kung kakasuhan ba or may plano ba silang hakbang. Hindi naman daw. Pero ang malinaw daw, sasagutin nila lahat ng alegasyon. Kailangan daw kasi na malaman kung nagbibiro pa ba, ano pa ba yung statement na binibitawan ni FPRRD kasi medyo mabibigat nga yung mga salita at yung mga alegasyon na sinasabi niya. Julie, ang banat ni Attorney Salvador Panelo mula sa kampo ng mga Duterte, fake news corporation daw ang gobyerno. May reaksyon ba dyan ang Malacanang? Sumagot din si Attorney Castro ngayong hapon tungkol dun sa sinabi ni former spokesman Salvador Panelo. Ang sabi ni Attorney Castro, bakit tila dinadivert daw o binabago daw ni Panelo yung usapin? Yung pinag-uusapan daw ay yung alegasyon ni FPRRD tungkol sa gold reserve na di umano ay sinasabing ibinebenta ni Pangulong Bongbong Marcos o ng administrasyon. Kaya bakit daw kailangang i-divert o baguhin yung usapin? Pati doon sa nabanggit ni former spokesman Panelo na fake or hindi tamang impormasyon umano tungkol doon sa KOJC operation sa Davao, ang sabi ni Attorney Castro, nasa korte naman daw yan at kung magkakasuhan, korte na daw yung bahala dyan. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Julie Baiza.